Commissioner ako dati ng Commission on Higher Education. Mayroon akong revelation na sasabihin sa inyo. Alam po ninyo, ang ginawa nila sa budget ng CHED, 2023-2024, lahat ng infrastructure project funds ng CHED, inilipat yan sa DPWH. Nakalagay na may special provision in the GAA. Hindi namin alam kung anong dahilan. Isa lang ang tingin kong dahilan noon. Para control nila yung DPWH at yung mga, anong tawag doon? Tongpats. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Di ba natin ito? Isa pa. Magandang hapon sa inyong lahat. Ganyan ang mga taga-North Florida. Mga makasama boses. Una-una, of course, maganda yung mga nandito sa taas. Of course, binatang-binata. Sabi ni Atty. Raul, ito, famous singer ito. Alam, kilala nyo, doesn't need much introduction, Atty. Jimmy Pundo. Okay? At ito, veteranong cabinet member talaga ito. Almost all presidents, talaga pinagtitiwalaan siya. Si Attorney Bebot Bello, of course, naging congressman yan, siguro kulang na lang magiging senador. Oo. At yan, siyempre, katulad din ni Jimmy at ni Atty. Lambino, matagal kong kasama to. Kung hihingin ko sa inyo, kasi may karapatan akong humingi dito, dahil taga North Fairview ako, nasusuportahan natin sila kung kakandidato sila ng senador come 2028. Alam ko ang credibilidad at mga work ethics ng mga tao na to. Alam ko, wala pa namang eleksyon ni Ring, kaya malaya tayo magsalita tungkol dyan. Si Atty. Lambino, matagal kami magkasama sa Congress pa, nung member pa ako ng 10th Congress. Magkasama na kami yan. Ang boss namin yun, si Speaker de Benicia. Nandun kami sa Kongreso. So, yun na nga. Nag-introduce kami ng amendment sa 1987 Constitution because of so many reasons. One is the economic provision. Yung 60-40 sharing scheme between local and foreign investment. Talagang ang gusto namin noon, yung 40%, lakihan sana. You open up the window for foreign investment para nang sa ganon maka-establish tayo ng more jobs opportunities sa Pilipinas. Pero walang nangyari doon. Pinulitika rin kami, natalo kami sa Supreme Court. Nakakayaman sabihin, natalo kami sa Supreme Court. Pero talagang historic yung ginawa namin during the time of GNA. Siya yung chairman ng ano ba yun sa'yo? Form of government, and I was the chairman of the structure of government. Gusto namin parliamentary at saka federalism. Ngayon, anong ginawa nila? Ginamit yung Partido Federal ng Republic of the Philippines. Nag-introduce pa sila ng law o executive order para amendahan yung constitution, para mag-transform tayo into a federal system. Wala! Ginamit lang. Ginamit lang yung para isulong yung kanilang advocacy. Anong nangyari ngayon? Of course, si Yusek Astra, matagal ko na rin kilala to. Si Atty. Compacto, kaibigan din natin yan. PICC Commissioner. Tama, no? Yes. PICC, I should say. So, ganito. Commissioner ako dati ng Commission on Higher Education. Mayroon akong revelation na sasabihin sa inyo. At hindi pa siguro narinig ng iba. By the way, siguro baka may mga parents dito na tulungan mo rin maka-enroll yung mga anak sa mga state universities and colleges. Because when I was at CHED, I have 43 more or less state university under my charge, being the chairperson of the governing board. Marami tayong nagawa dyan. Pero before that, may revelation ako sasabihin sa inyo. Alam po ninyo, ang ginawa nila sa budget ng CHED, 2023-2024, lahat ng infrastructure project funds ng CHED, inilipat yan sa DPWH. Nakalagay na may special provision in the GAA. Hindi namin alam kung anong dahilan. Isa lang ang tingin
tingin kong dahilan nun. Para control nila yung DPWH at yung mga, anong tawag doon? Tongpats, yung mga congressman na nagsuggest noon ay mag-implement sila ng project, dalawang bagay. Kung hindi substandard, ghost project yan at kukunin nila yung pera. Walang clear explanation to that. Hinihingi namin explanation, binabanata nila sa budget hearing yung budget ng CHED. All budget project funds above 5 million inilipat ang implementation sa DPWH from 2023 to 2024 at ibinalik nila 2025 pero across the board binigyan lang ng 25 million ang infra project na mga SUC. Hindi dapat ganun dahil may mga state universities na malalaki na kailangan nila i-sustain yung mga logistics nila, yung mga buildings nila, classroom, etc. etc. Noong from 2023, 24 hanggang ngayon, hindi nagdagdagan yung mga classrooms, yung mga state universities. So, ito I am very optimistic to tell you about this because ako, first-hand information, kasama ako dyan. Nakaupo ako sa chair. So yun yung dapat nating baguhin. With these people, with this gentleman in front, kung makaupo sila Senado, sila ang mag-introduce. Hindi nila gustong sasabihin ito, pero ako na yung magsasabi. Kailangan natin yan. Ayusin natin ang educational system natin. Sabi nila, kung tinatanong nila anong dapat gawin sa nangyayari ngayon, dalawang bagay. Mayroong short term, may long term. Short term is that as much as possible, kung may konsensya sana si BBM because of what is happening insofar as the flood control scandal is concerned, bumaba siya. Dapat suportahan natin si Vice President Inday Sara through the provision of the Constitution on Succession na uupo siya by hook or by crook. Dahil alam ko si Hans possess all the qualities to become a RAD leader. RAD, ibig sabihin, tinignan ko sa Google, ang ibig sabihin ng RAD is radical. Radical leader. Radical change ang kailangan natin sa Pilipinas. Pero yung RAD is an abbreviation for Resilient, Agile, and Developmental Leader. Kailangan natin ang tao may foresight, klaro yung vision niya sa Pilipinas, hindi corruption. Ano nangyayari sa atin? Corruption, left and right, wala pang konsensya yung mga tao sa gobyerno ngayon. They are, sabi ko nga, meaningful leaders do not deform a government, but reform it for the betterment of the people. Pero ano nangyari? Meaningless leaders, ninanakaw yung budget ng gobyerno. Kaninong pera yun? Taong bayan sa atin, di ba? Sa pamamagitan ng taxes at utang pa. Kaya alam ko, respeto ko ito isang composer. Ako ay isang trying hard composer din. Ma-check din niya sa YouTube yung mga song compositions ko. May isang song ako, advertisement lang to. Song composition ako for peace, entitled We Are One. Nanalo siya ng bronze medal sa Global Music Award. You can check that. Performed by Nisha Bilanya. Now, bukas, i-record ko rin yung song na sinulat ko para kay Inday Sara, entitled Agila ng Pilipinas. So, sana suportahan natin ito. Isang makabayan. Isang makabayan. Ay, hindi ako kakanta. May singer tayo. Pero, pwede rin akong kumanta. Pero wala tayong video play dito. Akuin na lang ni Atty. Jimmy Bondok yan mga with due respect. So, yun.
ang long term ay dapat mag-legislate tayo ng batas para sa education na values-oriented, values-based. Kasi ang nangyari ngayon, puro cognitive development, competence, skills, dinidevelop. Naipag-iwanan po yung values at saka yung peace. Hindi na ituturo yun. Anong tinuturo? Puro skills development. Kailangan natin na talagang values-based talaga yung education. Para, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, education must be grounded on values. Education without values will never amount to the upright transformation of the person. Kahit na matalino ka katulad ng mga iba dyan, pero kung wala kang values, ano nangyari? Magnanakaw ka pa rin ng pera ng bayan. Yun, ituturo natin sa mga estudyante from elementary up to college. Yan. Ito ang request ko sa inyo pagdating ng panahon. Gawin natin yan. Sa ibang bansa, sa Japan, ano ginawa? Basic education. Puso, heart, values. Yun, effective education ang in-emphasize. Hindi mo na yung skills, hindi mo na yung competence. Tingnan mo sila. Pagka mayroong naparatangan na nagnakaw, yung Prime Minister mag-resign. Sa atin, pinafailan pa ng kaso yung nag-aakusa. Saan ka nakakahanap noon? So yun lang po, ako, wini-welcome ko sila dito dahil taga Phase 8